Hello Philippines and hello world! Kamusta po kayong lahat at welcome dito sa ating channel Bawat Buhay May Kwento. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw upang pakinggan ang kwentong pag-ibig na aming handog sa inyo ngayon na may pamagat na Head Over Heels in Love with You. Written by Jonalyn Guerra and narrated by Jennifer Pagsugiron. Napagpasyahan ni Clyde na gamitin ang kanyang yate. Gusto niya munang magpakalayo-layo. Babalik na lang daw ito kapag nasa maayos na kondisyon na ang kanyang pag-iisip nang dahil sa pagkasira ng kanilang negosyo. Naguguluhan na siya sa kanyang sitwasyon kung susundin ba niya ang kagustuhan ng daddy niya pero hindi naman siya masaya o mas pipiliin niya ang magiging desisyon niya. I hope you don't mind if I say that I love you. My life, my fucking rules. I'm sick of letting other people controlling my life. Galit na wika ni Clyde habang nagmamaneho sa kanyang sariling yati. Malayo-layo na ang nalakbay ni Clyde sakay ng kanyang pribadong yati. Ito yung isang bagay na magpapawala sa kanyang stress, galit at puot na nararamdaman. Mag-isa siyang nagmamaneho gamit ang kanyang yati. Na-miss kong gawin to. It gives me freedom to enjoy the world, to breathe from this toxic life. Mahinahong wika ni Clyde habang focus sa pagmamaneho. Hanggang sa makarating na siya sa isang maliit na isla na malayo sa sibilisasyon. Napamangha siya sa ganda nito. Wow! This is a perfect place to escape. I really want some detachment from everything that's happening in my life. The things my head is dealing with are just too much. I need a breather from people in general. Masayang wika ni Clyde. Nang makababa na si Clyde, ay diretso siyang naghanap ng pansamantalang matutuluyan dito sa isla. Sa sobrang lakas ng alon sa baybayin, ay pinili na lang niyang manatili muna sa isang maliit na rest house na malapit lang sa kanyang yati. Sir, kapag may kailangan ka, tawagin mo lang ako Wika ni Iza kay Clyde na hindi man lang nag-abalang lumingon sa dalaga. Lumipas ang ilang araw, si Iza ang nagluluto sa maliit na rest house na tinutuluyan ni Clyde na pagmamay-ari ng magulang ng dalaga. Silang dalawa ang madalas nagkikita, ngunit hindi sila madalas nag-uusap ni Clyde. Kinakausap lang siya ni Iza para tawagin pag nakahanda na ang niluto nitong pagkain. O kaya naman ay pag may kailangan ng binata. Masyado itong tahimik at parang laging may malalim na iniisip. Mag-iisang buwan na rin simula nang mapadpad dito si Clyde at manatili sa maliit na isla. Ganun pa rin ang ugali niya. Tahimik, suplado at walang pakialam sa mundo. Minsan, umaalis ito gamit ang kanyang yati, mag-scuba diving o di kaya mag-snorkeling mag-isa. Isang araw, habang bitbit ni Iza ang mga prutas na pinamitas niya sa kakahuyan, ay lumapit si Clyde sa kanya. Nabigla naman ang dalaga. Tinulungan niya itong bitbitin ng mga dala dahil may bitbit rin kasi itong panggatong. Nakita niya siguro na nahihirapan ang dalaga. Salamat sir, ani ni Iza. Ngumiti ito sa kanya pero wala rin itong imik. Bakit nga ba ganito kaseryoso ang isang to? Gwapo nga siya pero napaka-misteryoso naman, wika ni Iza sa kanyang sarili. Sir, pakilagay na lang po yung mga kahoy dito, wika ni Iza habang tinuro niya ang kalan. Magluluto na rin kasi ito ng hapunan. Sinigang na hipon ang lulutuin niya ngayon. Sir Clyde, hindi ka ba nalulungkot dito? Tanong ng tatay ni Iza. Kung gusto mo ay magpasama ka kay Iza para makapaglibot ka naman dito sa isla. Maraming magandang spot dito maliban sa pag-scuba diving. Dagdag pa nito. Hindi naman po, okay lang po ako dito. Gusto ko lang po munang mapag-isa. Tipid na sagot ni Clyde na nakangiti sa ama ng dalaga. Nako iho, sayang ang ganda ng isla. Magsisisi ka kapag hindi mo naranasang sulitin ang pamamalagi mo dito. Sabi naman ng mama ni Iza. Habang nasa yati si Clyde, tanaw ang magandang dalampasigan ay napatulala siya bigla.
Iza, tara na! Sigaw ng pinsan ni Iza na si Jean. Napatulala siya sa lumabas ng bahay na nakabikini lang ang suot ni Iza. Napalunok siya ng laway habang nakatitig sa magandang katawan ng dalaga. Oh God, she has a natural huge breast and a great butt. She also has great curves, like an hourglass body. She's really like a grown-up woman. Damn, she's really hot. Bulong na wika ni Clyde habang nakatanaw ito sa dalaga habang nakaupo sa kanyang yati. Okay, wait lang. Masyado ka namang excited eh. Wika ni Iza. Maglalaro kasi sila ng volleyball ng mga pinsan niya at ilang kaibigan nito sa isla. Ilang oras din silang nakabilad sa araw at enjoy na enjoy sa paglalaro ng volleyball. Hindi nila alintana ang matinding sikat ng araw. Biglang lumapit si Jean, ang pinsan ni Iza, kay Clyde. Sir, gusto mong sumali? Nahihiyang tanong ni Jean. No thanks. Tipid na sagot ni Clyde at ngumiti kay Jean. Patuloy lang sila sa paglalaro. Si Isa naman ay hayon at mukhang sobrang nag-e-enjoy. May lalaki na kanina pa dikit ng dikit kay Iza. Masayang masaya silang dalawa. Nagtatawanan pa nga ang mga ito. Tumigil na si Clyde sa panonood at pumasok na sa loob ng yati. Ika pa nga niya ay masakit sa mata ang nakikita niya. Hindi niya alam pero naiinis ito sa nakikita niya habang may kausap na ibang lalaki si Iza. Shit, Iza. I don't know why I'm acting this way. It's strange, I'm not even your boyfriend nor I was courting you. Inis na wika ni Clyde habang nagdadabog sa loob ng yati. Hindi nagtagal ay bumaba na si Clyde sa yati dahil biglang umulan. Nang makita niyang nasa balkonay si Iza habang nagpupunas sa basa nitong katawan, ay hindi niya napigilang magtanong. Hey, who's that guy? Tanong ni Clyde na hindi naman nakatingin sa dalaga. Sinong tinutukoy mo? Naguguluhang tanong ni Iza. Yung lalaki kausap mo kanina? Or should I say, the guy who's flirting with you? I think he likes you. I can feel that. I'm a man too. Diretsahang wika ni Clyde sa dalaga. Ah, yun ba? Si Fred yun. Kababata ko. Tipid na sagot ng dalaga. Nililigawan ka nun? Kunot noong tanong ni Clyde. Ha? Bakit mo naman natanong? Biglang tanong ni Iza. Just answer me. Asar na tono ni Clyde. No, hindi niya ako nililigawan. Saka, bakit ka biglang nagtanong ng ganun, sir? Pagtatakang tanong ni Iza. Nothing. I'm just curious. Seryosong wika naman ni Clyde. Sir talaga eh. Concerned ka ba sa akin? Patawang wika ni Iza. Stop calling me that. I'm not your boss or what. Naiinis na sabi ni Clyde. Okay, what do you want me to call you then? Napamewang na tanong ni Iza. Just call me Clyde. Inis na wika nito sa dalaga. Okay, tipid na sagot ni Iza. Pupunta ka ba sa kakahuyan bukas? Tanong ni Clyde. Habang titig na si Clyde ay napaisip na naman ito. She's gorgeous, sexy, and a great cook. Plus, she has an amazing personality. I admire her. Iza is definitely my type of girl. Seryosong wika ni Clyde. So, you've never been in the city in your entire life? Tanong ni Clyde. Oo, gusto ko sana makatapak sa syudad or sa Manila pero ayaw ng mga magulang ko. Ayaw nilang magpunta ako dun, ewan ko ba? Oh, sabi nila magulo daw dun. Malungkot na wika ni Iza. Gusto lang kitang tulungan na manguha ng mga prutas at gulay. Wala naman akong ginagawa dito. Okay lang, kahit wag na, kaya ko naman. Tsaka nakakahiya kasi guest ka pa namin. Wika ni Iza. No, I'll help you. Hindi mo na ako mapipigilan. Pagpumilit na wika ng binata. Sige, ikaw bahala. Wika ni Iza. Kinabukasan ay ipinagluto na rin siya ng dalaga. Masarap ito magluto. Maswerte ang mapapangasawa nito balang araw. Nakwento rin ni Iza na gusto niyang maging chief cook sa cruise ship balang araw. Kaso, hindi na siya makapag-aral dahil hindi kaya ng magulang niya. Don't worry, I'll help you with your plans someday. Ngumiting wika ni Clyde. Uy, talaga? Promise? Masayang wika ni Iza. Yup, don't worry. I won't let you down. Seryosong wika ng binata. Sabi mo yan ha, aasahan ko yan. Oo nga, I'll definitely fulfill my promise to you someday. Ngumiting wika ni Clyde at ginulo niya ang buhok ng dalaga.
Mas nagiging malapit na sila sa isa't isa sa pamamalagi niya dito sa isla. Gustong-gusto ni Clyde ang pagiging adventurous ni Iza. Nag-i-enjoy sila pareho sa mga ginagawa nila sa isla. Sa araw-araw ba naman na magkasama ang mga ito at parang sa iisang bubong lang sila nakatira ay hindi malabong mapalapit sila sa isa't isa. Nang matapos silang mag-surf ay naisip ni Clyde na yayain niya itong lumangoy. For Iza, I should make the most of my time here. It's not every day that you got to see and experience this amazing paradise. It's like heaven. Seryosong wika ni Clyde habang nakatingin sa maamong mukha ni Iza. Nakakapagkwentuhan na din sila di tulad nung una na parehas pa silang naiilang. Gusto niya itong tulungan para maabot ang mga pangarap ng dalaga. Mahilig sa outdoor sports si Iza. Sa katunayan, marunong din siyang mag-surf. Sobra siyang nag-e-enjoy sa tahimik niyang buhay sa isla. Para wala siyang kahit anong problema. Kaya naman siguro tutol ang mga magulang niya sa kagustuhan niyang umalis sa kanilang lugar para mag-aral sa syudad na sobrang layo dito. Let's surf! Yaya ni Iza kay Clyde. Sure, masayang wika naman ng binata. Ilang araw ang nagdaan ay ikinwento naman ni Clyde ang kanyang buhay sa Maynila. Hindi makapaniwala si Iza dahil mayaman pala ang binata. Hindi nagtagal ay naging sila ni Iza. Nagpaalam si Clyde sa mga magulang ng dalaga at pumayag naman ito. Mahal, gusto ko sanang sumama sa'yo kaso hindi ako nababagay dun. I'm just an ordinary island girl. Hindi bagay ang tulad ko dun. Wika ni Iza na may halong lungkot. Akala ko ba pangarap mong maging isang chief cook before? So, what changed your mind? Look, Iza, I can make your dreams come true. I can help you. So, please, sumama ka na sa akin. And stay with me. Pagpumilit ni Clyde sa dalaga. For Iza, I should make the most of my time here. It's not every day you get to see and experience this amazing paradise. It's like heaven. Seryosong wika ni Clyde habang nakatingin sa maamong mukha ng dalaga. Let's swim as far as we can, Iza. Ngiting wika ng binata. Aba, sige ba? Matapos ang kanilang paglalangoy ay umuwi na sila. Every single day on this island with her is a treasure for me. Ngiting wika ni Clyde habang nakaupo ito sa balkonahe ng kanyang silid at iniisip si Iza. Lagi niyang kinukunan ng litrato ng palihim ang dalaga at pinupost ito sa social media. I'm so blessed to meet her. She's like a God's gift to me. I'm head over heels in love with her. Wika ni Clyde na may litrato ito ni Iza na naka-side view habang nagluluto. Mas lalong nagiging sweet at maaalahanin si Iza, kaya naman ay mas lalong nahulog ang loob ng binata sa kanya. I can't live without you, believe me, Clyde. It's really what I feel for you. Naiiyak na wika ni Iza. Nagdadalawang isip ang dalaga kung kaya nga ba niyang iwan ang mga magulang rito sa isla. Kinagabihan ay kinausap siya ng mga magulang ni Iza tungkol sa kanilang dalawa. Dahil doon ay pumayag na silang isama na ni Clyde si Iza sa Maynila. Gusto rin naman nilang matupad nito ang mga pangarap ng kanilang nag-iisang anak. Nagulat si Iza sa desisyon ng kanyang mga magulang. Akala niya ay hindi nila ito kailanman papayagang umalis dito sa isla, na manatili na lamang dito sa isla habang buhay. Mag-iingat kayo, anak, umiiyak na wika ng nanay ng dalaga. Opo ma, kayo rin po ni Itay. Huwag magpakapagod ng sobra sa trabaho. Umiiyak na wika ng dalaga at niyakap niya ang kanyang mga magulang. Alam niya sa kanyang sarili na hindi madali para sa kanila ang pag-alis nito. Pero ang gusto nila ay matupad ang mga pangarap nito at magkaroon ng magandang kinabukasan. Na magawa ang mga gusto sa buhay. Ang tanging gusto na lang nila ngayon ay maging masaya ang kanilang yunikaiha. Ingatan mo ang anak namin, Clyde. Ikaw na ang bahala kay Iza, ha? Pakiusap, huwag mo siyang nasasaktan. Naiiyak na wika ng tatay ni Iza. Huwag po kayong mag-alala, tay, nay.
Makakaasa po kayong iingatan ko ang anak niyo at hindi ko po siya sasaktan. Paninigurado ni Clyde sa mga magulang ni Iza at yumakap rin siya dito. Pagkalipas ng ilang oras ay nakarating na sila sa pribadong pantalan ni Clyde. Sinalubong sila ng mga bodyguard at sumakay sa isang mamahaling kotse. Si Clyde na din ang nagmaneho nito. Papunta na sila ngayon sa Taguig kung saan doon sila mananatili sa kondo ni Clyde. Nang makarating sila doon ay doon na nakuha ni Clyde ang pagkababae ni Iza at buong puso itong binigay ng dalaga. Hindi naman nagtagal ay nagpa-enroll na si Iza sa isang sikat na universidad sa Maynila kung saan siya mag-aaral. Sinamahan siya ni Clyde at sinama naman siya sa kanilang kumpanya na isang sikat na shipping lines. Ilang taon ang lumipas ay nakapagtapos naman si Iza at mayroon na rin silang anak ni Clyde na isang batang lalaki. Ikinasal sila bago nagtapos ng pag-aaral si Iza. Mahal, can we make love tonight? Paglalambing na wika ni Clyde habang nakayakap sa kanyang asawa. Baka magising ang anak natin, wika ni Iza at kumalas ito sa yakap ng asawa. Hindi yan, let's do it quick. Pagpumilit na wika ni Clyde habang nakangisi. Mahal naman, pag-aayaw ni Iza. Hindi na nagpakipot si Iza kasi kahit kailan hindi naman niya matatanggihan si Clyde kahit nabuntis ito ng 5 buwan. Sa galing nito mang-akit ni Clyde. Mahal, gusto ng anak mo babae ang sunod na anak natin. Wika ni Iza habang magkayakap sila ni Clyde sa kanilang kama. Ang anak naman nila na si Fel ay may sariling kwarto din dito sa mansyon. Gusto ko din na babae sana next para kamukha mo naman. Wika naman ni Clyde. Natawa na lamang si Iza dahil sa sinabi ni Clyde kasi si Fel ay kamukhang kamukha ng tatay. Baka nga kamukha mo ulit kasi ikaw ang pinaglilihian ko, natatawang wika ni Iza. Hinahanap-hanap niya kasi ang amoy ng asawa nito. Lagi niyang sinisinghot ang mga damit nito pag wala siya rito sa bahay. Pag nasa opisina naman siya ay lagi siya nitong tinatawagan. Gusto niya kasing marinig ang kanyang boses. Kung minsan ay pumupunta pa si Iza doon kahit ayaw naman ni Clyde kasi baka mapano lang at ayaw niya raw na mapagod ito. Gusto ni Clyde na magpahinga na lang siya. Mami! Daddy! Sigaw ni Fel sa labas ng pintuan. Dali-dali namang bumangon si Clyde at binuksan ang pinto. Hey, little man! Bakit gising ka pa? Wika ni Clyde at kinarga na ito papunta sa kanilang kama. I had a nightmare, Daddy. Napanikinipan ko pong iniwan mo kami ni Mami. Umiiyak na wika ni Fel. Mahal na mahal niya talaga ang daddy niya. Little Clyde nga kung tawagin ito ng mga kaibigan ni Clyde. Kamukhang kamukha kasi ng daddy niya at nakuha pati ang kulay ng mata na asul. That won't happen, son. Mahal na mahal ko kayo ni Mami at ang magiging baby sister mo soon. Ngumiting wika ni Clyde. Talaga po, Daddy? Ngumising wika ni Fel. Yes, so you better sleep now to your room. Wika ni Clyde. No, mahal. Hayaan mo na siya dito matulog sa kwarto natin ngayong gabi. Ngiting wika ni Iza. You wanna sleep here, baby? Ngiting wika ni Clyde. Yes, Daddy. Tell me stories po para makatulog ako. Malambing wika ni Fel. Okay, I will, baby. Ngiting wika ni Clyde. Pumwesto na sa gitna ang anak nila para tabihan ang daddy niya. Natutuwa naman si Iza pagmasdan ng mag-ama. Enjoy ng kanilang anak ang kwento ng daddy niya. Kaya naman, unti na itong nakatulog sa pagitan nila ni Clyde. Makalipas ang ilang buwan ay nalaman na nila ang kasarian ng pinagbubuntis ni Iza. At nagkatotoo nga ang hiling ng mag-ama. Babae ang magiging pangalawang anak nila. Kaya ganun na lang ang tuwa nila nang malaman ito. Ilang buwan nang lumipas ay ito na ang araw ng manganganak na si Iza. Nasa loob ng kwarto rin si Clyde. Pribadong room ang kinuha nila para sa presidential suite kung saan dito ka sa sariling kwarto mo manganganak. Hindi niya ito iniwang mag-isa rito. Ilang oras ay naisilang niya na rin ang kanilang cute na baby girl na pinangalanan nilang Eva. Karga na ni Clyde ang kanilang baby girl. Masayang-masaya siya nang ganun siya kaswerte kay Clyde at hindi niya namalayan na tumutulo na pala ang kanyang luha. Very hands-on si Clyde sa dalawang bata simula pa noong una.
Ang mami ni Clyde ay sobrang tuwa dahil may 2 cute na apo na raw ito. "Let me carry my grandchild, son," ngiting wika ni Mami Elvie, ang mami ni Clyde. Sa araw na yon ay kitang-kita nilang dalawa ang kasiyahan. Sobrang saya nilang lahat. Lumipas ang ilang buwan ay nabinyagan na rin ang kanilang pangalawang anak, kasabay sa opening ng magiging restaurant na pagmamay-ari ni Iza dito sa Makati. Nang matapos ay dumiretso na sila ng uwi sa mansyon nila. "I love you, my gorgeous wife," malambing na wika ni Clyde. "I love you too, my handsome husband," sagot naman ni Iza na yumakap ng mahigpit kay Clyde. "Let's make love tonight, mahal." "Magpupuyat na naman tayo nito, mahal," natatawang sagot ni Iza. Natawan na lamang silang pareho. Kaya naman napakaswerte ni Iza na siya ang minahal ni Clyde, kahit na isa lamang itong simpleng babae na laking isla. Magkaiba ang estado ng buhay nila. Magkaiba ang buhay na kinalakihan, pero hindi naging hadlang iyon para mahalin nila ang isa't isa ng sobra-sobra. Ilang taon nang lumipas ay mas lalong lumaki pa ang mga negosyo ng dalawa. Nagkaroon ng maraming branches ang sariling restaurant ni Iza, at maging si Clyde ay nagkaroon na rin ng ibang negosyo. Nagpatayo ito ng resort sa sariling isla nila Iza, at ang namamahala doon ay ang mga magulang ng dalaga. Pareho silang naging successful sa buhay, kasama ang kanilang 2 anak na nag-aaral na ngayon. "Mahal, saan mo gustong pumunta para sa magiging wedding anniversary natin?" "I'm planning to go to Maldives," ngising wika ni Iza. "Great! Let's book a ticket daw," ngumising wika ni Clyde. "Pero paano ang 2 kuting natin?" "Mahal naman, they're not babies anymore. Tsaka andito naman si Mami, ay Nanay Luring." "Okay, ikaw ang bahala. Basta wag tayong magtagal doon. Mamimiss ko ang 2. "Mahal naman, susulitin natin ang anniversary natin at gusto kong sundan na natin si Eva," pilyong wika ni Clyde. "Mahal naman," inis na wika ni Iza. "Please," paglalambing na wika ni Clyde. "Oo, sige, basta hanggang 3 lang ha. Mahihirapan na akong manganak kasi 30s na ako," patawang wika ni Iza. "Oo naman, mahal, basta sulitin natin ha." "Oo siya, mag-book ka na ng ticket, baka magbago pa ang isip ko." Ngayon na ang araw ng kanilang flight. "Baby, please ha, wag masyadong pabigat at matigas ang ulo kay Nanay Luring at kay Mamita. Uuwi naman kami agad," malungkot na wika ni Iza. "Mami naman, we're not babies na po," malambing na wika ni Eva. "I know, pero kasi worried lang si Mami," paglalambing na wika ni Iza. "Mami naman, si Kuya Fel lang naman ang matigas ang ulo sa aming 2. Siya nga tong laging nang-aaway sa akin eh," palungkot na wika ni Eva. Fel, please be good to your baby sister, ha? Wag mo siyang aawayin. Tapos, bantayan mo lagi sa school. Maaasahan ba kita, anak?" Ngumingiting tanong ni Iza. "Mami naman, of course. I will be her big boy kuya na po," pakitang gilas ni Fel. "Talaga kuya ha? Kasi if not, I'll call mommy and daddy talaga." "Asus! Kukuritin ko talaga ang singit ni Kuya Fel mo, anak." Kinabukasan ay dumating na rin ang mga pinsan nito sa Maynila na sina Jean at Becca. Papaaralin niya ang mga ito ng business administration para mag-manage ng kanyang isang negosyo sa Palawan at sa Baguio. Inaasikaso lahat ni Iza ang mga kailangan nila bago ito umalis papuntang Maldives para sa kanilang wedding anniversary sa susunod na linggo. Kumuha na rin si Iza ng apartment para kay Jean at Becca na malapit lang sa kanilang universidad. Iniwanan na rin niya ito ng allowance at para sa mga kailangan nila sa bahay. Nag-impake na sila Iza at Clyde para sa kanilang wedding anniversary. Si Iza ay nalulungkot nang maiwanan ng kanilang mga anak. Ngunit hindi niya maiwasang mapangiti dahil mas excited pa ang mga anak niya na magkaroon din ng panahon at oras silang 2 mag-asawa. Makakapagpahinga naman sila sa bising negosyo at bahay. Pinapatatag ng mga anak nito ang kanyang loob. Tumawa na lang ang mag-ina at kinarga ni Clyde ang 2 bata. "I will be missing my handsome son and pretty daughter," paglalambing na wika ni Clyde. "We'll be missing you both, Mom and Dad," sabay na wika ng 2 bata.
"O siya, enough for that. Ingat kayo nak ha. I love you both." Wika ni Iza habang niyakap ng mahigpit ang mga anak nito. Ibinaba naman nito ni Clyde tsaka sila dumiretsong sumakay sa kotse papuntang airport. Hindi nagtagal ay nakarating na rin sila sa Maldives. Ang lungkot at pagkamis ni Iza sa dalawang bata ay napalitan ng saya nang makita niya kung gaano kaganda ang lugar na to. Tanaw na tanaw niya ang tubig sa paligid sa kanilang kwarto. Napapalibutan ito ng tubig dagat at may mga cottages rin sa hindi kalayuan. Langhap na langhap niya ang sariwang hangin habang pinipikit ang kanyang mga mata nang bigla siyang kabigin ni Clyde ng yakap sa kanyang likuran. "Happy?" Masayang bulong ni Clyde. "Very happy, mahal," masayang sagot ni Iza. Ngumiti na lamang siya nang makaramdam siya ng mga galaw ni Clyde sa kanyang harapan. Mga haplos na puno ng pananabik hanggang napunta ito sa ibaba na mas lalong nagpapainit ng katawan nilang dalawa. Hinayaan na lamang ni Iza ang kanyang asawa kung anong gustong gawin nito. Nagpadala na lamang siya sa init at wild na galaw ni asawa. "I always want you, Iza. Hinding-hindi ako magsasawa sa'yo," bulong ni Clyde habang hinahalik-halikan niya sa lieg ang kanyang asawa. "Natutukso ka pa rin ba talaga kahit may anak na tayo?" Ngumiting wika ni Iza. "Of course, ikaw at walang ng iba pa, mahal," wika ni Clyde at hinarap niya si Iza at hinalikan hanggang naganap ang kanilang gustong patutunguhan. Nangyari iyon sa labas ng kanilang balkonahe sa kwarto hanggang hindi pa nagsawa si Clyde ay dinala niya si Iza sa dagat kung saan doon niya tinuloy ang pangalawang round. Ito ang unang beses na ganitong pagtatalik ng dalawa. Napaka-wild ni Clyde at mas lalong naging wild ito nang marinig ang bawat halinghing ng kanyang asawa na halatang nagugustuhan ng mga ginagawa niya. Nang matapos ay natawa na lamang si Iza dahil halatang namumula ang mga pisngi niya sa ingay na kanyang dala. "I love you," bulong ni Clyde. "I love you even more," nahihiyang wika ni Iza. "Why?" "Nahihiya kasi ako, mahal. Baka may nakakita sa atin eh." "And who cares? We're here for our anniversary honeymoon. Tsaka alangan namang magro-rosaryo tayo dito," natatawang wika ni Clyde. "Loko ka talaga," sagot naman ni Iza. "Want more?" Pang-aakit ni Clyde sabay kagat ng kanyang mababang labi. "No, I'm tired," tumawang wika ni Iza. "Later na lang ulit. Maligo na muna tayo at magbanlaw. Maya-maya ihahatid na nila ang food natin." Ngiting wika ni Clyde tsaka niya kinarga si Iza. Sobrang enjoy at masaya silang dalawa sa unang araw sa Maldives. Unang araw pa lang ay sinulit at sobrang wild na nila pareho. Nagagawa nila ang mga bagay na hindi nila nagawa nang nasa Pilipinas sila, gawa ng sobrang busy. Bago matulog ay ganun pa rin. Hindi niya matatakasan at matatanggihan ang init na dama ni Clyde nang dahil sa kanya. Pinaubayan niya lahat ang kanyang katawan sa mga oras na yon. Ito yung unang gabi na matutulog sila na walang damit pareho. Kinabukasan ay maagang naghanda si Clyde ng kape. "Mahal, gising na. Maaga pa tayong magsuscuba diving ngayon sa Maya Thila. Baka susunduin na tayo na maghahatid sa atin doon," wika ni Clyde. "Oh, mahal, gising na ako. Sorry po, napagod lang. Ikaw ba naman, first time makapag 8 rounds?" Patawang wika ni Iza. "Aba, 8 rounds ha? Nakukulangan ka ba? Gusto mo?" Pang-aasar na wika ni Clyde. "No, I'm really tired na," ngising wika ni Iza. "Okay, so get up na and mag-ready ka na. Meron ng coffee dito." Naghanda na si Iza at pagkatapos ay hinigop niya ang kanyang kape na niredy ng asawa. Nang matapos silang mag-scuba diving ay may ilang oras pang natira kaya dumiretso na sila sa Mafushi Island para sa snorkeling na pareho nilang hilig. Hindi naman sila nagsisisi sa pag-scuba diving at snorkeling kasi sobrang ganda at linis ng dagat, maraming isda at iba pa. Ibang-iba sa Pilipinas, halatang inaalagaan nila ang kalikasang dagat. Laking pasasalamat nila kasi meron silang na-hire na photographer na tagakuha ng litrato nila habang ginagawa ang activities na napili nilang gawin dito sa Maldives. Nang makauwi na sila ay pareho silang napagod.
Ngunit si Clyde ay halatang sabik na sabik sa asawa at hindi iniinda ang pagod. Mas naging agresibo ito kahit may ibang tao silang kasama. Hindi na nga nakapigil pa si Clyde, kaya pagkarating nila ay sinunggaban niya agad ang kanyang asawa ng halik hanggang makakuha ito ng another round. Kinabukasan, ang magiging activities nila ay jet ski sa Mail Atoll, skydiving at dolphin watching tour. Lahat ng yan ay hindi nila pinalagpas pareho. Marami pang naganap sa mga araw na sila lang dalawa at puro sinulit nila ang mga yon. Hanggang sa mag-island hopping sila at hindi na nagpasama si Clyde ng tour guide. Nirentahan niya ang isang malaking yati at siya na mismo ang nagmaneho nito. Nakarating nga sila sa isang isla na hindi masyadong matao. Nagpalakad-lakad sila sa dalampasigan at nagtataka si Iza kung bakit palingon-lingon sa paligid si Clyde. "Mahal, are you okay?" "Let's do it here," ngising wika ni Clyde. Hindi na nakasagot si Iza dahil nanghihina na ang kanyang katawan sa mga halik ni Clyde. At nangyari na nga ang gustong mangyari ni Clyde sa dalampasigan sa isla. Nang pauwi na sila pabalik sa kanilang isla na kinaroroonan, ay humirit pa talaga si Clyde na gawin iyon habang nagmamaneho. Hindi na nagpumigil si Iza kasi alam niya ang dahilan kung bakit ginagawa ito ni Clyde. Gusto nilang maranasan pareho ang mga bagay na hindi nila nagawa noon. Mahal na mahal niya ang lalaki, kaya hinayaan na lamang niya ito, tutal asawa naman niya. Kinabukasan ay maaga pa silang umalis sa isla kasi hihinto pa sila sa Japan para sa business meeting ni Clyde sa isang investor nila doon. "Mahal, maiiwan na muna kita dito ha. Don't worry, pagkatapos ng meeting ay ipapasyal kita dito, promise," ngiting wika ni Clyde. "It's okay, mahal. Tatawagan ko rin ng mga bata ngayon at kakamustahin ko lang din sila Becca at Jean." "Sige, matulog at magpahinga ka pagkatapos, okay?" Malambing na wika ni Clyde, sabay halik kay Iza at sabay alis din. Tinawagan na ni Iza ang mga bata at masayang-masaya itong ipaalam sa kanilang mami na with high honor sila pareho at magkakaroon din sila ng family day next week. "Wow! Galing naman ng mga anak ko! Mommy and Daddy are so proud of you. Don't worry, I'll tell Daddy right away pagka-uwi niya. For sure matutuwa yun," masayang wika ni Iza. "Yes, Mommy! Gagalingan ko pa lalo," masayang wika ni Eva. "Oh, that's good to hear, anak. And how about Kuya Fel?" "Mommy, of course, gagawin at gagalingan ko pa lalo sa klase," masayang wika ni Fel sabay kindat nito. "Naku, tong dalawang to, dahil dyan may pasalubong si Mommy sa inyo." "Yay! Thanks, Mom! We miss you, Mommy," ngiting wika ni Fel. "We love you, Mommy," masayang wika naman ni Eva. "And we love you too, mga anak. Can't wait to see you." Nagpaalam na si Iza sa dalawa at tinawagan na din niya sila Becca at Jean. Naging okay naman ang kanilang umpisa ng pag-aaral at masayang-masaya si Iza dahil hindi niya akalain na magagawa niyang paaralin ang kanyang dalawang pinsan. "Mahal, I'm home," ngiting tawag ni Clyde. "Oh, hi mahal! Kamusta ang meeting?" "Everything is good, mahal. Guess what? Napa-oo ko sila at mag-e-invest sila sa atin para magkaroon ng branch dito sa Japan at New York ng shipping lines." "Really? Wow! That's great, mahal! I'm so proud of you!" Masayang wika ni Iza at napayakap ito sa kanyang asawa. "Hindi ko alam, mahal, kung bakit sobrang blessed ako ngayon. Sa dinami-daming problema sa kumpanya dati, kaya naisipan kong manatili sa isla niyo. At simula nang makilala kita, dumating din yung swerte na hindi ko inaasahan. Sobrang mahal pala ako ng Panginoon, mahal." Napaiyak na wika ni Clyde. "Mahal, I'm even more blessed kasi ikaw yung binigay ng Panginoon sa akin. Hindi ko nga akalain na sa layo ng estado ng buhay natin ay pipiliin mo ko at mamahalin mo ko. Kaya simula noon, lagi ko nang pinagdadasal sa Panginoon na gabayan niya tayo lagi sa araw-araw nating mga desisyon sa buhay." Naiiyak na wika ni Iza. Hindi kasi natin ito magagawa at ma-achieve lahat kung hindi si God ng center sa ating relasyon hanggang ngayon. Kaya sobrang pasalamat ko sa kanya, mahal. Masayang wika ni Clyde at tumiti ito at niyakap ang kanyang asawa ng pahigpit. "I love you so much, mahal," ngumiting wika ni Iza. "I love you ever since," masayang wika ni Clyde.
Simula sa araw na yon ay mas lalong dumami pa ang branches nilang dalawa sa international. Pareho silang naging successful sa kanilang mga negosyo. Maraming natulungan at napagtapos na rin ng pag-aaral sila Becca at Jean. Ngayon ay may 5 pinsan na rin si Iza na papaaralin para sa mag-manage ng kanyang negosyo sa Mindanao at Visayas. Kaya lagi nating tatandaan na ang magandang kinabukasan ay para sa mga taong nagtiwala sa kanilang kakayahan. At huwag nating kalimutan na pangarap ang simula ng kahit anong tagumpay. I hope you don't mind if I say that I love you. Dahil nga po sa sobrang kabisihan ng inyong lingkod at nais ko po talagang tuloy-tuloy ang ating upload. Sa awa naman ni Lord, nagbigay ng serbisyo ang aking napakagandang pamangkin na si Jennifer. Anyway, sobrang salamat po sa inyong suporta. At kung kayo po ay hindi pa nag-subscribe, please subscribe na po kayo, like at share. Pakihit na rin po ng bell button para maging updated kayo sa ating mga new uploads. Tandaan po natin na bawat buhay may kwento. At ito po ang kwento ng buhay pag-ibig ni na Clyde at Iza. Hanggang sa muli, paalam!